Hindi makapaniwala ang mga Hapon. Hindi nila naisip na ang Pilipinas ay umabot na sa ganitong antas ng pag-unlad. Talagang nagulantang ang mga Hapon kahit ang mga veteranong opisyal sa industriya ay hindi kailanman naisip na aabot sa ganitong antas ang pag-unlad ng Pilipinas. Katatapos pa lamang lumapag sa Pilipinas ng eroplano, nalulan ang 300 guro at propesor mula sa Hapon. Ang tanawin na bumungad sa kanilang harapan ay isang bagay na lubhang hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ng isang linggong pagbisita, ang ilan ay umabot pa sa pagluha at nagsabing ayaw na nilang bumalik sa Hapon. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagbisita sa buong Hapon, nagkaroon ng napakalaking interes sa Pilipinas. Agad na naubos ang tiket ng mga eroplano patungong Maynila hanggang sa napilitan silang magdagdag ng emergency flights. Maging ang higanteng media tulad ng CNN ay kinailangan pang gumawa ng malalim na balita. Ano ba talaga ang nakita at naramdaman nila sa Pilipinas? Ito ang kwento ng di malilimutang paglalakbay na iyon. Magandang hapon, ako si Tenjiko. Ako ay isang gurong Hapon na nagtuturo sa isang pampublikong gitnang paaralan sa Tokyo ng mahigit 30 taon. Noong hapon na iyon, ginanap ang taunang pagpupulong ng Pambansang Federasyon ng mga manggagawa sa edukasyon. Ang atmosfera ay masigla kaysa karaniwan dahil 300 guro mula sa buong bansa ang nagtipon. Sa itaas ng entablado, may malaking screen na mag-aanunsyo ng paksa para sa taunang overseas survey. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sa 30 taon ko bilang guro, wala pa akong pagkakataong makapag-survey sa ibang bansa ni minsan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, malalaking letra ang lumabas sa screen, Maynila, Pilipinas. Tinitigan ko uli ang screen. Oo, nakasulat nga, Pilipinas. Narinig ang mga pagbubuntong hininga ng pagkadismaya mula sa lahat ng direksyon. Sa totoo lang, mayroon din akong malalim na pagkadismaya dahil umaasa akong mapupunta kami sa isang bansang nangunguna sa edukasyon sa Europa o sa isang nangungunang paaralan sa Estados Unidos. Kakaunti lang ang alam ko tungkol sa Pilipinas. Bukod sa masarap na adobong baboy, maingay na taho sa kalye, at mga Pinoy teleserye na gustong panoorin ng mga bagong guro, wala akong ideya sa isang bansang nangunguna sa edukasyon. Agad na lumamig ang atmosfera sa bulwagan. May mga bulong ng reklamo mula sa likuran. Ang mga batang guro sa harapang hanay ay umiling ng marahan. Muling kinuha ng Pangulo ng Federasyon ang mikropono upang ipaliwanag na ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo nitong mga nakaraang taon, lalo na sa larangan ng digital education na resulta ng patakarang digital bayanihan. Ngunit nanatiling matamlay ang atmosfera sa bulwagan. Pagkatapos ng pagpupulong, naglakad ako sa pasilyo at nakita ko ang isang kasamahan mula sa Osaka. Mukha rin siyang dismayado. Nagkatinginan kami saglit ng walang gaanong sinasabi, ngunit ipinahiwatig ng aming mga mata na pareho kami ng nararamdaman. Habang nakasakay sa tren pa uwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang pamilyar na tanawin ng Tokyo ay dumaan. Maraming kaisipan ang naghahalo sa aking isip. Ito ang una kong pagkakataon na mag-survey sa ibang bansa sa loob ng 30 taon. Magiging makabuluhan ba ito? Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito sa aking asawa. Nagulat siya nang marinig ang salitang Pilipinas. Halos wala kaming alam tungkol sa bansang ito maliban sa kalapit na kapuluan na sikat sa paggawa ng mga electrical appliances. Noong sumunod na Lunes, hindi rin naiiba ang atmosfera sa faculty room. Ang mga gurong hindi napili para sa survey sa Pilipinas ay nagtipon-tipon at nag-uusap, ngunit walang sinuman ang mukhang nasasabik. Sa halip, pakiramdam nila ay parang isang sapilitang business trip. Biglang pumasok ang isang batang guro na may hawak na cellphone. Sa screen ay nagpe-play ang isang video ng isang paaralan sa Pilipinas. Ang mga kagamitan sa silid-aralan ay mukhang mas malinis kaysa inaasahan, ngunit naisip ko na baka promotional video lang ito at maaaring hindi ito ang aktwal na makikita. 2 linggo bago ang pag-alis, nagpadala ang kagawaran ng edukasyon at agham ng isang introductory document. Ito ay isang makapal na libro na nagdedetalye tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas, mga pasilidad ng paaralan, at kasalukuyang estado ng digital education. Pagkatapos basahin, nagulat ako sa maraming impormasyon. Tulad ng lahat ng paaralan sa buong bansa ay may high-speed internet at ang bawat mag-aaral ay binibigyan ng sarili niyang personal tablet. Ngunit nanatili akong kalahating naniniwala at kalahating nagdududa dahil ang mga numero sa papel
ay maaaring hindi tumutugma sa realidad. Kinagabihan bago ang pag-alis, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Ang bigat ng 30 taon bilang guro ay nakadagan sa aking mga balikat. Ano ang magiging kabuluhan ng survey na ito sa nalalabi kong karera? Sa totoo lang wala akong masyadong inaasahan. Inisip ko na lang na isa itong isang linggong paglalakbay sa ibang bansa. Ngunit noong oras na iyon, hindi ko alam na ang paglalakbay na ito ay lubusang yayanig sa aking pananaw sa pagtuturo sa loob ng 30 taon at ang bansang ito na tinatawag na Pilipinas ay magiging ganap na iba sa aking imahinasyon. Maaga pa lang ay masigla na sa paliparang pandaigdig ng Narita. Nagtipon ang 300 guro mula sa buong bansa kaya't ang pila sa check-in ay napakahaba. Dahan-dahan kong kinaladkad ang aking maleta habang nakapila. Ang mga mukha ng ibang guro sa paligid ko ay hindi rin naiiba. Isang gurong lalaki na nasa 60s mula sa Osaka ang walang tigil sa paghikab, habang ang isang gurong babae mula sa Fukuoka ay nakasandal sa kaniyang maleta at nakatingin sa unahan ng walang buhay. Lahat ay mukhang pagod, parang ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin sa halip na may kasabikan. Pagkatapos mag-check-in at mamasyal sa duty-free shops, umupo ako sa isang coffee shop na may isang tasa ng kape nakatingin sa labas ng bintana. Nakapila ang mga eroplano sa runway. Mga 3 oras pa bago kami makarating sa paliparang pandaigdig ng silangan. Hindi ganoon kalayo, ngunit mabigat ang aking pakiramdam. Nang oras na para sumakay, naglakad ako sa pasilyo patungo sa boarding gate, bumati sa mga kakilalang guro, ngunit lahat ay ngumiti lamang ng mahina. Kahit tinatawag itong overseas survey, mas pakiramdam ko na ito ay isang group tour. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa aking silya, ikinabit ang seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Sa tabi ko ay isang gurong babae na nasa 50s mula sa Kyoto. Nagbatian kami ng maikli, ngunit hindi nagpatuloy ang pag-uusap. Bawat isa ay abala sa sarili niyang pag-iisip, naghihintay ng tahimik sa pag-alis. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang eroplano sa runway, at pagkatapos ay unti-unting bumilis. Habang umaangat ang eroplano, sumandal ang katawan ko. Unti-unting lumiit ang lupa ng Hapon hanggang sa nawala ito sa ulap. Tumunog ang anunsyo sa eroplano sa wikang Hapon, Filipino at Ingles. Ang boses ng Filipino na narinig ko ay mas malambing at magalang kaysa inakala ko. Mukhang maayos din ang uniforme ng mga flight attendants. Ang unang impresyon ay hindi naman masama. Pagkaraan ng humigit kumulang 1 oras, isinerbe ang pagkain. Ito ay isang detalyadong meal box. Sa loob ay may masarap na kalderetang baka, kwek-kwek at ilang side dishes. Maganda ang pagkakaayos. Tikman ko ang isang subo at nalaman kong ito ay mas sariwa at masarap kaysa inaasahan. Malambot ang kanin at sariwa ang mga sangkap. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, nabingi ang aking tainga. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako sigurado kung dahil ba ito sa kaba o pag-asa. Tinitigan ko lang ang tanawin sa labas ng bintana. Naghihintay na lumapag ang eroplano. Nang dumampi ang gulong ng eroplano sa runway, may malakas na tunog. Sumandal ang katawan ko at dahan-dahang bumagal ang eroplano. Kitang-kita na ngayon ang terminal building ng paliparang pandaigdig ng silangan. Napakalaki nito. Ang malaking istruktura ng bakal at salamin ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Paglabas ko pa lang sa pinto ng eroplano, sinalubong ako ng malamig at tuyong hangin. Sa wakas, tumapak na ako sa lupain ng Pilipinas. Sa mahabang pasilyo patungo sa terminal building, may mga higanteng digital display sa magkabilang gilid na nagpapakita ng mga tanawin ng Pilipinas mula sa pagsikat ng araw sa Chocolate Hills hanggang sa El Nido, Palawan, kasabay ng malumanay na tunog ng katutubong musika ng Pilipinas. Ang kisame ay mataas, gawa sa salamin, na nagpapapasok ng natural na liwanag. Napahinto ako at napatingin sa itaas. Kahit sa Hapon ay moderno ang mga paliparan, ngunit ang ganitong pakiramdam ng pagiging bukas ay una kong naranasan. Habang papunta sa immigration, may isang puting robot ang lumapit sa amin. Ito ay may taas na humigit kumulang 150 centimeters. Huminto ang robot sa harap namin at nagsalita sa malinaw na wikang Hapon. Maligayang pagdating. Nandito ang immigration. Sana ay maging masaya ang inyong paglalakbay. Ang guro mula sa Kyoto ay napaatras sa gulat. Nagulat din ako. Hindi ko inakala na ang isang robot
ay makapagbibigay ng impormasyon ng ganito kaganap na natural. Pagdating sa immigration, may hanay ng mga automated gate na naka-install. Ito ay isang sistema kung saan kapag nascan ang pasaporte at nakilala ang mukha, automatikong bubukas ang pinto. Hindi na kailangang pumila. Nang ako na ang turn, agad na lumabas ang impormasyon sa screen pagkatapos i-scan ang pasaporte. Pagkatapos ay kinilala ang mukha at bumukas ang pinto kasabay ng mensahe na welcome. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 30 segundo. Pagkatapos dumaan sa kostumbre, may mas kahanga-hangang tanawin pa ang bumungad. Puno ang paliparan ng mga dayuhang turista. May mga pamilyang tila mula sa Europa, mga mag-asawang bata mula sa Timog Silangang Asya, at mga negosyante mula sa gitnang silangan. Iba't ibang nasyonalidad, parang isang internasyonal na expo. Ang mga opisyal mula sa kagawaran ng edukasyon ng Pilipinas ay naghihintay sa amin. May hawak silang malalaking karatula na may magandang nakasulat na mensahe ng pagbati sa Hapon at Filipino. Maligayang pagdating, delegation ng mga gurong Hapon. Isang lalaking opisyal, mga 40 anyos, ang lumapit, magalang na yumuko at nagsabi, "Siguro ay napagod kayo sa mahabang biyahe. Gagawin namin ang lahat para maging komportable kayo sa buong linggong ito." Halos perpekto ang kaniyang Hapon. Sinabi niya na nag-aral siya noon sa Hapon. Sinundan namin ang mga opisyal palabas ng paliparan. 5 malalaking bus ang naghihintay sa labas. Bawat bus ay may karatula na nagsasabing Japanese Teacher Survey Delegation. Pagkasakay sa bus, bawat silya ay may isang bote ng tubig, isang Filipino sweet tulad ng puto seko at isang tour guide ng Maynila. Umalis ang bus sa paliparan at tumungo sa sentro ng Maynila. Sa magkabilang gilid ng expressway ay may mga modernong matataas na gusali na walang katapusan. Napakaganda ng tanawin sa gabi ng Maynila. Ang malambot na ilaw at mga ilaw mula sa mga gusali ay nagliliwanag na parang eksena sa pelikula, lalo na ang tore ng liwanag na kumikinang sa dilim. Ang guro na nakaupo sa tabi ko ay nakatingin sa labas ng bintana at bumulong. Mas maunlad pala ito kaysa inakala ko. Ganoon din ang naisip ko. Mukha itong mas moderno at mas maayos kaysa sa naisip ko. Pagkaraan ng 1 oras, dumating kami sa isang 5-star hotel sa sentro ng lungsod. Pagkapasok ko pa lang, nagulat ako sa marangyang crystal chandelier at marble floor. Sinalubong kami ng mga tauhan na nakasuot ng maayos na tahi na modernong barong Tagalog. Magalang silang yumuko at nagsabi, "Mabuhay po, sana ay maging masaya ang inyong paglalakbay." Ang kanilang magalang at malambing na kilos ay nagpayuko rin sa akin nang hindi ko namamalayan. Ibinigay sa akin ang susi ng kwarto sa 15 palapag. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko na may magandang inihanda na welcome fruit at malamig na tsaa. Mayroon ding maliit na postcard na nakasulat sa Hapon, isang mainit na pagtanggap sa delegation ng mga gurong Hapon. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Ang tanawin sa gabi ng Maynila ay bumungad sa ibaba. Ang Manila Bay ay kumikinang. Ang sentro ng lungsod sa magkabilang gilid ay maliwanag hanggang sa abot tanaw at ang mga skyscraper ay matatayog. Umupo ako sa kama at pinag-isipan ang nangyari ngayong araw. Mula sa modernong pasilidad ng paliparang pandaigdig ng silangan, ang guide robot, ang automated gate, hanggang sa marangyang hotel na ito. Lahat ay lampas sa aking inaasahan. Ito ba ang Pilipinas? Ang kaisipang ito ay nagsimulang mamuo sa aking isip. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos mag-almusal sa hotel, sumakay kami sa bus patungo sa isang public high school sa Maynila. Nang huminto ang bus sa harap ng gate ng paaralan, ito ay isang modernong 3 palapag na gusali. Sinalubong kami ng principal at vice principal. Pareho silang nakasuot ng suit ng maayos. Ang principal ay nagbigay ng welcome speech sa matatas na wikang Hapon. Sinabi niya na nagpalit-aral siya noon sa Hapon bilang isang guro sa loob ng 2 taon. Pagkatapos uminom ng tsaa sa opisina ng principal, nagsimula ang formal na pagbisita sa paaralan. Ang una ay ang karaniwang silid-aralan. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nanlaki ang aking mga mata. Sa harap ng silid-aralan ay naka-install ang isang malaking interactive whiteboard. Sa mesa ng bawat mag-aaral, may nakalagay na personal tablet. Nang ipadala ng homeroom teacher ang file sa pamamagitan ng tablet, sabay na lumabas ang parehong impormasyon sa screen ng lahat ng mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay nagtatala at nag-aaral sa pamamagitan ng tablet ng natural. Walang nakitang paper textbook, lahat ay digital. Sa kisame,
May maliit na display na nagpapakita ng temperatura, humidity, PM2.5, at carbon dioxide concentration sa silid-aralan ng real-time. Ipinaliwanag ng principal na kung makita ng sistema na bumababa ang kalidad ng hangin, automatikong gagana ang sistema ng ventilation. Ang susunod na silid ay ang science laboratory. Ang bawat mag-aaral ay may sariling microscope at complete set ng experiment kit na nakaimbak sa kanilang personal locker. Ang pinaka-nakakagulat ay ang cafeteria. Ang kusina ay gawa sa transparent na salamin na nagpapakita ng buong proseso ng pagluluto. Ang mga chef ay nakasuot ng uniforme, mask at guwantes ng hygienic. Ang warehouse ng sangkap ay may automatic temperature and humidity control system. Ipinaliwanag ng nutritionist na lahat ng sangkap ay inihatid noong umagang iyon. Gumagamit lang kami ng mga sangkap na may production history at mayroon kaming impormasyon tungkol sa food allergies ng bawat mag-aaral upang makapaghanda ng personalized meal para sa kanila. Sa computer screen, ang impormasyon tungkol sa food allergies ng bawat mag-aaral ay nakaayos ng maayos sa sistema. Mayroon ding salad bar kung saan maaaring pumili ang mga mag-aaral ng kanilang gustong gulay at may fresh fruits araw-araw. Ang huling bahagi ng pagbisita sa paaralan ay ang faculty room. Ang mesa ng bawat guro ay may naka-install na 2 malalaking computer screen. Lahat ng clerical work, mula sa attendance check, score processing hanggang sa parent counseling record, ay ginagawa sa pamamagitan ng digital system. Halos walang nakikitang paper document. Sinabi ng principal na mahalaga na hindi mag-aksaya ng oras ang mga guro sa paperwork upang sila ay makapag-focus ng lubusan sa pagtuturo. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Napakatumpak na pahayag. Paglabas ko ng paaralan, nagkatinginan kami ng iba pang kasamahan. Lahat ay may parehong ideya sa isip. Ipinagmamalaki rin ng Hapon ang pagiging nangungunang bansa sa edukasyon, ngunit ang Pilipinas ay lumampas pa. Noong hapon, sumali kami sa isang exchange activity kasama ang mahigit 200 gurong Filipino. Sa aking mesa, may 3 gurong Filipino mula sa Maynila at 1 pang guro mula sa Cebu. Mukha silang nasa edad 30,040 point. Nagsimula kami sa isang kaswal na pag-uusap. Si G. Ramon mula sa Maynila ang unang nagsalita. Hinahangaan ko talaga ang sistema ng edukasyon ng Hapon, lalo na ang paraan ng pagtuturo ng disiplina sa pang-araw-araw na buhay sa mga mag-aaral, na isang bagay na nararapat pag-aralan. Nagulat ako sa kaniyang pagpapakumbaba dahil sa nakita ko noong araw na iyon, tila mas advanced ang paaralan sa Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nalaman ko ang tungkol sa sistema ng teacher training sa Pilipinas. Ipinakita sa akin ni B. Sara ang tablet niya. Ito ay isang application na dinisenyo lalo na para sa mga guro. Sa loob ay may mga teaching materials, case studies at mga counseling guide na nakaayos ng sistematiko. Ang lahat ng guro ay kailangang sumailalim sa mandatory training na hindi bababa sa 60 oras bawat taon, na karamihan ay online training. Kaya't ito ay maginhawa at hindi limitado sa oras at lugar. Sinabi ng guro mula sa Cebu, noong una, pakiramdam ko ay pabigat ito, ngunit nang sumali ako, ang nilalaman ay agad kong nagamit sa pagtuturo, lalo na ang tungkol sa paggamit ng digital tools. Interesado ang mga mag-aaral. Nagbahagi rin sila ng mga paraan ng komunikasyon sa mga magulang na karaniwan ay sa pamamagitan ng isang application. Maaaring subaybayan ng mga magulang ang pag-unlad at pag-uugali ng kanilang mga anak anumang oras. Ang transparency ay lumilikha ng tiwala. Pagtatapos ni G. Ramon, mabilis na lumipas ang 2 oras. Naramdaman ko ang profesionalismo at dedikasyon ng mga gurong Filipino at kasabay nito, nakita ko kung paano sila sinusuportahan ng sistema ng edukasyon. Ang magandang edukasyon ay hindi lamang nagmumula sa dedikasyon, kundi nangangailangan din ng suporta mula sa isang mahusay na sistema. Ito ang natutunan ko. Kinagabihan, pagkatapos kong bumalik sa hotel bandang 9 p.m., naligo ako at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Ang mga imahe na nakita ko noong araw ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag pa rin ang mga kalsada sa Maynila. Bigla akong nagkaroon ng kagustuhang lumabas at maglakad, ngunit nag-alinlangan ako. Halos 11 p.m. na. Mapanganib ba ang maglakad ng mag-isa sa ibang bansa? Sa Hapon, halos hindi ako naglalakad ng mag-isa sa gabi. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan,
Nagdesisyon akong tumawag sa concierge upang magtanong kung ligtas bang maglakad-lakad sa paligid ng hotel. Tumugon ang staff sa masiglang tono. Opo, sigurado po. Napakaligtas po. May convenience store din po rito. Maaari po kayong maglakad-lakad ng walang agam-agam. Nagpalit ako ng jogging suit at lumabas sa hotel. Halos 11 PM na. Binati ako ng staff sa lobby. Sana ay maging masaya ang inyong paglalakad, ma'am. Ang kaniyang natural na kilos ay nagpaligtas sa akin. Paglabas ko pa lang sa pinto ng hotel, maliwanag ang mga ilaw ng poste sa buong kalsada. Ang mga sidewalk ay malinis at maayos ang pagkakagawa. May maliliit na garden sa pagitan. Kahit gabi na, mas marami pa rin ang tao sa kalsada kaysa inakala ko. Masigla pa rin ang atmosfera. Naglakad ako ng ilang sandali at nakakita ako ng isang nakakagulat na tanawin. Isang babae na nakasuot ng sportswear ang nagjogging ng mag-isa. Nakasuot siya ng earphone at nagjogging ng relax. Ito ay isang bihirang makitang tanawin sa Hapon, isang babae na nagjogging ng mag-isa bandang 11 PM. Naglakad pa ako ng kaunti at nakita ko ang isang matandang mag-asawa na naglalakad ng relax habang nagtutulak ng baby stroller. Tulog na tulog ang sanggol sa stroller. Huminto ako upang tingnan ang tanawin na iyon. Naglabas ng sanggol sa gabi nang may ganoong karelax na mukha. Gaano ba kaligtas ang lugar na ito? Pagkaraan ng humigit kumulang 15 minuto, nakita ko ang isang convenience store na maliwanag ang ilaw. Nakasulat sa karatula, Open 24 hours. Pumasok ako. Isang batang babaeng staff ang masiglang bumati. Magandang gabi, welcome po. Kahit gabi na, hindi siya nagpakita ng anumang pagkapagod. Namasyal ako sa paligid ng tindahan. May brown rice, instant noodles, inumin, ice cream, snacks, lahat ay kumpleto. Lalo na, ang ready-to-eat meals ay napakarami at nakakagulat. Bumili ako ng isang chicken adobo rice meal at isang bote ng gatas. Pagkatapos ay umupo ako sa mesa sa harap ng tindahan at tumikim ng isang subo. Napakasarap nito. Malambot ang kanin at malasa ang adobo. Halos hindi ako makapaniwala na makakabili ako ng pagkain na may ganitong kalidad mula sa isang convenience store. Umupo ako roon nang humigit kumulang 30 minuto bago nagdesisyon na bumalik sa hotel. Sa daan pabalik, tumingin ako sa paligid muli. Ang mga tao ay naglalakad pa rin ng malaya. Lahat ay nag-enjoy sa ligtas at malayang gabi. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Sa umaga ng huling araw, habang nag-iimpake ako ng aking maleta, tumingin ako sa paligid ng kwarto. Halos hindi ako makapaniwala na aalis na ako sa lugar na ito. Tiningnan ko ang tanawin ng Maynila sa huling pagkakataon. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa ibabaw ng tubig ng Manila Bay at kumikinang. Pagbaba ko sa lobby, ang iba pang kasamahan ay mayroon ding parehong malungkot na mukha. Sa bus na patungo sa paliparang pandaigdig ng silangan, tahimik ang lahat. Iba ang atmosfera kaysa noong kami ay dumating. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa aking silya. Tumingin ako sa labas ng bintana, naaalala noong una akong dumating dito noong nakaraang linggo. Noong oras na iyon, wala akong pag-asa at pagdududa. Ngunit ngayon, iba na. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking pisngi. Sinubukan kong punasan ito ng may paghihirap, ngunit patuloy itong tumutulo. Tumingin ako sa paligid at nakita ko na ganoon din ang nararamdaman ng iba kong kasamahan. Gumamit ang guro mula sa Kyoto ng panyo upang punasan ang luha, habang ang guro mula sa Osaka ay nakayuko. Isang linggo na ang nakalipas. Lahat kami ay minamaliit ang Pilipinas. Alam lang namin na ito ay isang bansang sikat sa pagkain at electronic products. Ngunit ang Pilipinas na naranasan namin ng personal ay ganap na naiiba. Ito ay isang bansang nangunguna sa edukasyon, isang arkipelago ng teknolohiya at ang pinakamahalaga, ito ay isang lugar na mainit at makatao. Nang lumapag ang eroplano sa paliparang pandaigdig ng Narita, ang pamilyar na lupa ng Hapon ay tila estranghero. Sa loob lamang ng isang linggo, malaki ang nagbago sa aking pananaw. Pag-uwi ko, ikinuwento ko sa aking asawa ang isang linggong karanasan. Nagulat siya. Hindi ka pani-paniwala na ang Pilipinas ay umunlad ng ganito kabilis. Binuksan ko ang mga larawan sa aking cellphone at ipinaliwanag isa-isa. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Ito ang pinakamakabuluhang linggo sa aking 30 taong karera sa pagtuturo. Ito ay isang panahon kung saan nakilala ko ang Pilipinas, ang edukasyon ng Pilipinas at ang mga Filipino ng totoo. Ang pinakamahalaga,
Nagpatanto ito sa akin kung gaano ako nagkamali sa aking pagkiling. Kailangan kong bumalik uli. Ipinanata ko sa aking sarili. Isang linggo pagkatapos ng Pilipinas, hindi karaniwan ang atmosfera sa faculty room. Ang mga kasamahan ay nagtipon-tipon at nag-uusap ng masigla. Nang pumasok ako, iniabot sa akin ng isang kasamahan ang kaniyang cellphone. Ang headline sa screen ay nakasulat, 300 Japanese teachers shocked, Philippines advances in education. Ang balita tungkol sa aming survey delegation ay nagsabi na pagkatapos naming bumalik, nagsimulang bigyan ng matinding atensyon ng sektor ng edukasyon ng Hapon ang Pilipinas. Nagbuhos ang mga tawag sa telepono at email. Lahat ay gustong marinig ang kwento tungkol sa Pilipinas. Sa sumunod na ilang buwan, may nakakagulat na istatistika ang inihayag. Ang mga plane booking mula sa Hapon patungong Pilipinas ay tumaas ng 400% kumpara sa nakaraang taon. Lalo na, mabilis na tumaas ang mga personal trip ng mga educational personnel. Gusto ng lahat na makita ang mga paaralan sa Pilipinas ng personal. Pagkaraan ng 6 na buwan, sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas uli. Sa pagkakataong ito, kasama ko ang aking asawa. Nang dumating kami sa paliparang pandaigdig ng silangan muli, pakiramdam ko ay umuwi ako. Nagulat ang aking asawa sa lahat ng kaniyang nakita. Paulit-ulit siyang nagsabi, "Totoo ang lahat ng sinabi mo. Ito talaga ang Pilipinas." Ang linggong ito ay naging lubos na kasiyasiya. Bumisita kami sa maraming paaralan, nagpalitan ng malalim na kaisipan sa mga gurong Filipino at nakipagkita sa mga opisyal ng kagawaran ng edukasyon upang talakayin ang hinaharap na kooperasyon. Hanggang kamakailan lang, hindi ko sinubukang unawain ang Pilipinas. Dapat kong sabihin na puno ako ng pagkiling. Ngunit ngayon, iba na. Ang Pilipinas ay naging aking ikalawang tahanan. Sa daan pabalik, naisip ko na kapag nagbago ang pananaw ng isang tao, magbabago din ang mga tao sa paligid niya at magbabago ang mundo ng paunti-unti. Ang paglalakbay ng 300 guro patungong Pilipinas ay nagbabago sa buong lipunan ng Hapon. Ang pagkakaroon ng pagkakataong gamitin ang huling bahagi ng aking 30 taong karera sa pagtuturo ng may ganitong kabuluhan ay isang bagay na ipinagpapasalamat. Ang makilala ang bansang tinatawag na Pilipinas at maibahagi ang karanasang ito sa mas maraming tao ay ang pinakadakilang biyaya sa aking buhay. Ang makita ang mundo ng walang pagkiling at maging bukas sa mga bagong bagay ay ang mahalagang aral na itinuro sa akin ng Pilipinas. Ito ang pinakadakilang pagkamulat sa aking 60 taong buhay.